Balikan na po natin si Senator Bam Aquino, kaugnay pa rin doon sa libreng tuition fee sa mga state colleges and universities. Magandang tanghali po, Senator Aquino. Good afternoon, magandang tanghali, Rafi, sa mga nakikinig po sa atin. Opo, unang-una po, ano po ba talaga itong libreng tuition para sa mga state colleges and universities na ipapatupad na? Opo, well, currently po may 8 billion peso budget item po na pinaglaban po ang Senado, no? Specifically sila Chairperson of Finance Legarda and si Vice Chairperson Lacson at yung iba po sa amin na maglaan po ng 8 billion pesos sa ating mga state universities and colleges para dito po mag-collecta ng tuition fee next year. Kami naman po, as Chairman of the Committee on Education, balak po nating maisabatas rin po yan para every year na po yan, no? Hindi lang po next year. Sino po makaka-avail nito, unang-una? Yes, ito po para sa lahat ng mga estudyanteng nasa SUCs po natin. Hindi ho, wala pong discrimination sa kurso or kung ano po yung socio-economic standing, basta member po kayo or naka-enroll po kayo sa ating state universities and colleges, hindi na po kayo kukolektahan ng tuition fee next year, and we're hoping with the passage of the Free Tuition Fee Act in SUCs, every year na po yan na may tulong ang ating gobyerno pagdating po sa ating mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Nabanggit po ninyo, walang dinidiscriminate kahit anong socio-economic standing. So kahit na po yung mga may kaya ay malilibre na sa tuition pagka sila nag-aaral sa state universities and colleges? Opo, but if you look at the statistics kasi, Rafi, no, yung karamihan ng mga naka-enroll sa ating SUCs, talagang mga kabataang nangangailangan at galing sa mga pamilyang nangangailangan. Maliit na porsyento lang ang mga masasabi natin totoong may kaya sa ating state universities and colleges, no. So naisip po namin na gawing free na yung tuition at again, no, this was a Senate initiative. We're very happy na may support po from Congress, may support from CHED, may support from the executive dito. And we're hoping na maging institutional na po ito, maging yearly with the passage of the free tuition fee in SUCs Act next year. So hindi lang po ito para sa mga estudyanteng yung pamilya ay naka-enroll sa 4Ps, Senator? Hindi. Actually, yung scholarship program po na yan, tuloy pa rin yan. Mas malaki pa nga ang maaaring makuha ng mga estudyante na nasa 4Ps program natin. Hindi ho nagalaw yung budget item na yan, tuloy pa rin po yan. But this particular budget item na 8 billion na nakalagay po sa ating 2017 budget at balak rin po nating i-adapt dun sa ating batas na hopefully mapasa po natin next year is really for all students in SUCs po natin. So para sa mga estudyanteng ang pamilya naka-enroll sa 4Ps, bukod dun sa libreng tuition na ay pwede pa sila maka-avail ng pera para sa iba pang pangangailangan habang sila nag-aaral. Ganun yung sinasabi nyo, Senator? Opo. Actually, itong free tuition, ang average po niyan is about 8,000 to 10,000 pesos per student, no? May mga SUCs po tayo per sem is about 3,000 or 6,000, pero meron mga SUCs na nasa 8,000 pesos. So yung kanilang yearly tuition fee is about 16,000. Yan po yung may nilibre, no? Pero meron pa rin miscellaneous expense, development fund, kung ano mga fees, no? So largely, mga 30% po ng gastusin ng mga kabataan natin yung matutulungan po ng budget item na yan at yung batas po na gusto po nating ipasa. Pero ito pong extra tulong na binibigay sa mga 4P students, yan po yung mas malaki. 60,000 per year po yan at kasama na po dyan yung tulong sa ibang fees, pati na rin po yung transportation tsaka yung kanilang living expenses. So yung mga mas nangangailangan po, mas malaki pa po yung pwedeng makuha. Pero itong tulong na nakalagay na po sa ating 2017 budget, gusto ho nating itaguyod every year, no, through the Free Tuition Fee in SUCs Act, ito po'y nakafocus talaga sa ating tuition fee. At bakit kaya ngayon lang naipatupad ito? Matagal na hong inihiling at hinihintay ito ng mga estudyante, lalo na sa mga taga-SUC. Opo, actually, matagal na itong pinagalaban. In fact, yung ibang mga senador po na kasama ko, sabi nga nila, ilang termino na nila ito pinaglaban. But I think it's also because may fiscal space tayo sa ating budget, no? Dihamak, mas malaki po yung budget natin ngayon. It's a 3.3 trillion peso budget at ngayon ho na mas may pera yung ating gobyerno, meron na pong mga priority areas na pinaglalaanan ng pondo. At yung isa na ho dito, itong free tuition fee. Kaya natutuwa naman po ako na kasama ito sa ating priorities for this year. Nabanggit nyo nga po, balak nyong ma-institutionalize na itong free tuition fee sa mga SUCs. Saan man kaya kukunin na taon-taon yung magiging budget para rito? Well, if you look at our economy, Rafi, no, patuloy naman yung pagtaas nito habang tumataas yung ekonomiya, tumataas din yung inflation, tumataas rin po yung kakayahan ng ating gobyerno na mag-provide ng ating social services. At kasama na po ito
tignan niyo po, in the last few years, yung K-12 program, yung education budget na napakalaki, sa PhilHealth napakalaki, yung 4 piso napakalaki. Palagay ko naman itong free tuition fee sa ating SUCs, tulong sa ating mga estudyante at mga pamilyang nasa tertiary, palagay ko po, panahon na rin na isama na ito sa mga reformang tinataguyod po ngayon. Bahagi po ba ng pag-institutionalize dito sa free tuition ay overhaul din sa pagtanggap naman sa mga estudyante sa mga SUCs para talagang yung mga mahihirap na, well, matatalino, talagang sila yung makapag-avail nitong benepisyong ito? Opo. Actually, kung titignan mo, Rafi, no, yung statistics natin, 4 out of 10 high school student graduates pumapasok po sa tertiary. Pero isa lang po yung nag-graduate. So 3 out of 4 nag-drop out po yan at some point. No? At nakita ko namin na yung pag-drop out niyan ay dahil sa gastos. No? So hopefully po, itong tuition fee expenses po na ito will help yung mga estudyante nating naka-enroll na hindi na po mag-drop out. At makita po natin more than 25% mga pumasok sa college yung makagraduate po. So ano po talaga, we're hoping na yung 4 na pumasok sa kolehiyo, po talaga. Maybe yung 6 na nag-decide na pumasok dahil po sa tulong na ito ay posibleng makakuha ng sapat na tulong para matuloy po sila sa college. At again, ano pong tugon po ninyo siguro para ma-emphasize lang natin dun sa mga sasabing marami namang mga nag-aaral sa mga SUCs ngayon ay may kaya at in fact mayayaman itong mga to, Senator? Well, to be fair, Afino, yung batikos na yan ay usually sa UP. No? Kasi yung sa University of the Philippines, nakita po doon na malaking porsyento ng mga may kaya, especially these days, because of the UPCAT. Dahil napakahirap po pumasa sa UPCAT, may bias talaga siya may kaya kung tutuusin. But that's only one school system. Doon sa kabuuan ng ating SUCs, no, more than 100 SUCs. At kung tutuusin po, doon sa ibang mga SUCs, kitang-kita naman talaga na ang karamihan ng mga estudyante po doon ay talagang nangangailangan. Ito pong UP, and I think magkakaroon din po tayo ng bagong UP President, si Attorney Danny Concepcion. Palagi ko po, isa rin yan sa kailangan niyang tingnan, no? Kung paano po mas may bukas ang pintuan ng UP sa mga nangangailangan. But again, kung titignan niyo po yung kabuuan ng ating state universities and colleges, talagang mas marami po doon yung mga kabataang nangangailangan. Buti po nabanggit niyo yung UPCAT. Meron ho kayang tulong din na po pwedeng maibigay sa ating mga mahihirap na high school students na gustong makapasok sa UP. Pero yun nga, kailangan mag-review. Meron ho kayang tulong na pwedeng maibigay sa kanila para makapasok naman sila dito sa ating premiadong universidad. Opo, actually, Rafi, yan yung mga bagay-bagay na kailangan pag-usapan. Maraming na-raise, no? Ngayong mga, in the last couple of weeks, so kasi yung pagpili ng bagong UP President. At marami pong magandang mga lumabas naman, no? Na unang-una sa ating mga high school sa labas ng Manila, usually yung mga may honors lang, yung mga pinapatest sa UPCAT, no? Sayang naman. Or hindi accessible yung pagkuha po ng UPCAT sa ibang mga parte ng ating bansa. So may mga ideas pong ganyan, no? In fact, there was even an idea na parang lagyan ng scoring na dapat mas equitable yung pag-distribute, no, ng mga slots. Lahat po ito, parang ko pag-uusapan naman yan in the next couple of months, no, pag nakaupo na po yung bagong UP President. But definitely, may epekto po yan considering na ngayon po ay libre na yung ating tuition fee sa ating SUCs. Panghuli na lamang po, pag na-institutionalize po ba ito, handa naman yung mga SUCs natin dahil sigurado dadagsain yung ating mga universidad dahil libre na yung magiging tuition para sa mga estudyante. Well, alam mo, yung dadagsa, that's something na kailangan nating tingnan. Kasi again, yung total na tulong naman na ibibigay natin is really about 30% lang ng total cost, no? So mas nakikita ko na mas kukunti yung magda-drop out kaysa yung mas dadami yung mga mag-enroll. At yung ating SUCs rin, Rafi, may limit rin yan yung kakayahan nila dahil sa number of classrooms, number of courses. So yung pagdadagsa, na-raise na concern ng ating private schools, pero palagay ko, considering na full capacity na rin yung karamihan sa ating SUCs, palagay ko hindi rin na mangyayari yan ng ganong kalubos-lubusan. Kasi nasa full capacity na rin sila yung karamihan ng ating SUCs. So, mayangganan din yung kanilang kayang ma-enroll sa ating state universities and colleges. Senator, pahabol na lamang po yung mga facilities naman dito sa ating mga SUCs. Isa yan sa mga nagiging usapin lagi. Kasama po ito sa may improve? Well, may budget na yan, no? In fact, itong 8 billion na nilagay ng ating mga kasama sa Senado, hindi naman nagalaw yung ibang mga budget ng mga state universities and colleges. So, meron pa rin yung tulong na ibibigay para sa facilities. In fact, the other week, galing lang tayo sa Cagayan sa Isabela at yun rin talaga yung concern, no? But
ang maganda kasi is yung ating SUCs, may mga master plans sila para naka-program talaga kung ano yung mga kailangan gawing facilities para walang nasasayang. At palagay ko bilang Chairman of Education, isa rin namin na maganda yung mga master plan ng ating SUCs para every year yung paglaan ng budget at pag-program ng budget, pagplano at pag-implement, kitang-kita at malinaw kung ano yung kinahihinatnan nitong mga planong ito. So we're hoping na habang tumataas yung budget, maganda rin yung pag-implement ng ating SUCs, matugunan nun yung mga concerns sa facilities. Well, sana nga po maging permanente na itong libreng tuition sa ating mga state universities and colleges. Rafi, kung tutusin, malakas yung suporta nito sa Senate. I think 7 kami na nag-ain ito. Ngayon na natulungan tayo sa budget ng ating mga kasamahan sa Senate, malakas yung momentum nito at mukhang maganda rin naman yung dating sa mga estudyante natin, syempre. So we're hoping na ma-institutionalize ito, mapasa yung ating batas hopefully by March of this year at maging yearly na itong libreng tuition sa ating SUCs. Okay, magandang balita yan para sa class of 2021. Maraming salamat po sa inyo, Senator Bam Aquino. Salamat po, sir. Thank you po.